1,000 salaping ginto, ibigay sa may 10 ibang salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakunti na sa kanya ay kukunin pa. So pag kayo ay nagbigay ng talento, pag kayo ay nagbigay ng kayamanan ng ating kayamanan, yan ay dadami pa. Yan ay yayabong pa. Pag kayo ay kumanta, katulad ng ginagawa ni Tito Mimo na sa ni Brother Jumbi, di mo ba namumunga yan kasi natututo kayong kumanta eh. Di ba? Natututunan niyo yung mga kanta natin sa CFC. Yun po yung sinasabing bunga. Pag kayo po ay nag-aboy sa simbahan, kayo po ay nag-tithing sa simbahan, mapapalaganap ng simbahan ang kanyang misyon. Yun po ang bunga. At wala po akong kilala, sa totoo lang po, na nagbigay sa Panginoon, nagbigay ng talent, ng oras, talento, at kayamanan na naghirap. Wala po akong kilala. Na nalungkot. Lahat po nakilala ko na nagbigay ng oras, talento, kayamanan ay masasaya. At yung iba po ay lalo pang umunlad ang kanilang negosyo. Lalo pang umunlad ang kanilang career kung sila po ay namamasukan sa trabaho. Maniwala po kayo. Pagka marami pong testimony tungkol po dyan. So, in summary po, ay meron pa pala. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Sabi sa Mateo 6:21. So, in summary po, tandaan niyo po yung 3 T. Pagdating sa giving all our strength, the Lord, 3 T. Time, talent, and treasure. Handa na po ba kayo ibigay yan sa ating Panginoon? Handa na po ba? Yes? Amen. At ang ating walang kapintasan na mga waran sa pagmamahal sa Diyos ay walang iba kundi si Jesus at si Maria. Tama po? Lubos nilang sumunod sa ating Panginoon. Si Jesus bilang Diyos, di ba? Bilang Diyos sa tao. Diyos ako, bakit ko susundin ang aking Ama na ako'y kailangan magpapako sa krus? Pero ginawa niya po, kahit yun ay magdudulot ng kamatayan sa kanya. Si Maria, sa unang pag-uupa lang niya, nang siya ay pinuntahan ng anghel, the angel Gabriel, anong sagot niya? Be it done to me according to me, because I am the handmaid of the Lord. At syempre, may mga santo pa, no? Marami tayong santo. Siguro ito yung parang kinikriticize sometimes na sa ating mga Katoliko. Bakit ba kayo may mga santo pa sa Catholic Church? Di ba dapat si Jesus lang? Pero itong mga santo natin, si San Jose, maraming santo. Ako marami akong favorite na saint, no? Lahat ng mga, yung mga parokyang napuntahan ko, siyempre, kinilala ko sila. At naging alamin ang kanilang pamumuhay. Sila yung magiging inspirasyon natin para tayo ay tunay na makapagmahal sa Diyos. Pero mahirap po. Mahirap po yung giving all our strength, giving all our mind, giving all our heart. Hindi po madali yan. But meron po tayong katulong. At yan ay madalaman nyo sa number 6, all about the Holy Spirit. Ang katulong natin ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen? Yan po, nagtatapos ang unang bahagi ng ating talk for tonight, which is loving God or pagmamahal sa Diyos. Tutungo na po, may katanungan po ba? May reaction po? Baka meron? Kung meron po, pwede niyo mamaya ilahad sa inyong sharing kung anong naramdaman nyo, anong natutunan nyo sa part 1, unang bahagi ng ating talk for tonight. Ang pangalawa po ay ito, pagmamahal sa kapwa. At ito ay nakapaloob sa ikadalawang utos ng ating Panginoon. Huwag kang magiganti o magtatanong ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sino ang nagmamahal sa kanyang sarili? Taas kamay. Hindi niyo mahal ang sarili niyo? Si brother, dapat, di ba, natural po sa atin na mahalin natin sarili natin. Okay? Kaya nga minsan, madapa tayo. Di ba ba?
Di ba? Minsan, inuuna natin ang sarili natin bago ang iba. Kasi mahal natin ang sarili natin. So, ang unang sinabi ng ating Panginoon sa Levitico ay ito, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Equal. Equal. Yun ang basic. Pero meron po kasi yung mas mataas pang angkas. No? Papaliwanag ko. At inulit-ulit siya, katulad ng loving God kanina. Meron sa lumang tipan, meron sa bagong tipan. Ito naman yung sa bagong tipan, mula sa Mateo. So, ito na, sabi, ibigin mo, Panginoon, yun yung una, no? Yun kasi yung pinakamahalagang utos, pinakamataas na mithiin, ibigin ng ating Panginoong Diyos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan dalawang utos na yan, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Yan na po ang buod ng ating buhay Kristiyana. Wala na pong iba. Meron tayong 10 commandments, tama po? 10 utos. Pero yung 10 utos na yun, masasummarize po dyan sa dalawang yan. It's all about loving God and loving our neighbor. At dito sinasabi, pagmahalin ang kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa sarili. Kasi sa totoo lang po, hindi natin pwedeng mahalin ng Diyos nang hindi natin mahal ang ating kapwa. Ito yung sinasabi sa unang sulat Juan. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Tingin niya po yung katabi niyo. Nakikita niyo po sila, di ba? Pero ang Diyos, nakita niyo na po ba ang Diyos? Maaaring sabihin niyo, nakita ko na si Lord sa aking asawa na Hans. Pwede rin po, di ba? Pero, iyan po ang malaking katotohanan. Kung yung nakikita nyo ay hindi nyo kaya mali, paano pa yung ating hindi nakikita? At sino ba ang mas madaling mahalin? Ang Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, mapagbigay, walang kasalanan, o ang tao na masungit? Ano sabi ni Brother Charles kanina? Kasi iba-iba tayo eh. Di ba? Tayo lahat ng mga tao hindi perfecto. Meron tayong kanya-kanyang kapintasan. So para malubusan tayo maunawaan itong pangalawa tungkol sa pagmamahal sa kapwa, meron tayong dalawang katanungan na sasagutin. Ang una ay, paano ba at gaano tayo dapat magmahal? So paano, how, at gaano, how much? Okay, magkaiba po yun. At yung pangalawang tanong, sino ba ang aking kapwa? Puntahan natin yung una, sagutan natin. So sabi ni Lord, ito na yung sinasabi kong level up eh. Ito ang aking utos, magmahalan kayo, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kanina, sabi lang ni Lord, mahalin ko, gaya ng pagmamahal ko sa sarili ko eh. Ngayon, ang utos pala ay, mahalin ang kapwa, gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Di mo mas ang laking pagkakaiba nun? Di mo ba? At ito ang utos ko, yung kanta natin kanina. It's the new commandment. Ito ang bagong utos ko sa inyo, magmahalan kayo, magmahalan tayong lahat. Pero hindi na katulad ng pagmamahal sa sarili, kundi katulad ng pagmamahal natin sa Diyos. So, magmahal ng tulad ng pagmamahal ni Jesus. Ano yan? Ano ba yan? Naalala nyo itong eksena ito? Ano po ba ito? Anong scene po ito? Paghugas ng paa. Dito pinakita ni Jesus ang kanyang kababaang loob at pinakita niya kung paano maging isang tunay na lingkod. Di ba? Nagreklamo pa si Pedro? Ano sabi ni Pedro? Wag ko, Panginoon. Hindi ako magpapahugas sa inyo. Sige ka, pag hindi ka nagpahugas, hindi kita alagad. Eh, si Pedro, sip-sip yun eh. Di ba? O sige Lord, hindi lang paa, lahat na. No? Pero anong pinakita ng Panginoon dito? Binigyan mo kayo ng halimbawa upang inyong tularan. At ang punto mo niyan, ang ibig lang sabihin niyan, loving others as Jesus loves,
means serving others. Ang maglingkod sa kapwa. Amen po? Pero ang tanong, yun yung how. Isang paraan ng pagmamahal sa kapwa ay paglingkuran ng kapwa. Ang tanong susunod, sabi ko niyo is, gaano ba tayo mamahal ni Jesus? Yung paghuhugas ng paa ay naganap kailan? Kailan naganap po ang paghuhugas ng paa? Holy Thursday. Ano yung sumunod na araw? Biyernes. Ano pong tawag natin sa Biyernes after Holy Thursday? Good Friday. At doon po, nandun ang sagot kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Hanggang sa pagkaalay ng kanyang buhay. Sabi, pinakadakilang pag-ibig na maaaring tagalayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. No greater love a man has than to lay his life for his friends. At yan ang ginawa ng ating Panginoon. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen. So, nasagot na po natin yung unang tanong, paano at gaano. Pangalawang tanong, sino ang aking kapwa? At yung sino na yan ay pinakamagandang sagot niyan ay yung kwento tungkol sa mabuting Samaritano. Pamilyar po tayo dyan? Ano po ang kwentong yan? Kasi yung mga Hudyo at Samaritano ay magkaaway. Kumbaga parang, sino bang nakakakilala sa Crispa Toyota sa PBA? Parang konti na lang dito. Si brother, kami ni Mimon, yan. Crispa Toyota, parang ganun yan. Mayroong history ang mga Hudyo at Samaritano. Okay. Kaya alam niyo naman ang kwento, mayroong kaya kwento pala ng ating Panginoon yan, may nagtanong sa kanya. Kasi sinabi niya nga mahalin ang kapwa. Ang follow-up question ng nagtanong, yung lalaki, sino ang naman ang aking kapwa? So nagkwento siya nito. Yung kwento ng mabuting Samaritano. Diba? May nabugbog, no? Ng mga tulisan. Death for dead, halos mamatay na. Okay? Mayroong mga dumaan. Ano yung mga dumaan? Isang Levita, isang pari, at isang paring Hudyo, isang Levita, at yung pangatlo ay yung Samaritano. Pero sabi ko nga, ang Samaritano at Hudyo ay magkaaway. And yet, ang Samaritano ang tumulong sa taong yan. Anong ginawa ng mabuting Samaritano? Nilapitan niya, binuhusan ng dagos at alak ang mga sugat at binyandahan. Pagkatapos sinakay sa asno at dinila sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Hindi pa yon. There's more. Kaya ano bang ginawa? Pagkatapos, dinala sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Tapos kinabukasan, binigyan niya ng 2 pila ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo ito. Pinagkatiwala niya hanggang sa tuluyang gumaling. Sa palagay mo, yun ang sabi ng ating Panginoon, sino sa tatlo, yung paring Hudyo, Levita, at yung Samaritano, ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Siyempre, obvious naman po ang sagot, di po ba? Kaya nga mabuting Samaritano yung title. Okay. So, ito yung tanong natin kanina, sino ba yung aking kapwa? Ang kapwa natin ay maaaring asawa ninyo. Yan, asawa ko. Kasama po yan sa kapwa. Ang ating pamilya. Ang ating community yan, household po ata namin, ating barkada, mga kaibigan, no? Mga kaibigan, kasama po sa kapwa natin yan. Yan, mga kasama sa paglilingkod sa simbahan. Ang household, no? ng CFC, community. Yan. Yan po ang kasama sa kapwa natin. Pag tingnan niyo po yung mga picture sa taas, isa lang, ang gusto kong tanongin is, madali ba o mahirap silang mahalin? Madali, di mo ba? Kaibigan, barkada, asawa, madali pong mahalin yan. Ito po, kung meron kang boss na palagi kang sinisigawan,
kapitbahay na masungit, maingay, bata na makulit, ayan, bungangerang, hindi ko alam kung asawa niya yan. Minsan, mga namamalimos. Yan po ang mga taong mahirap mahalin. Tama po ba? These are the people that are not easy to love. Kaya anong ginawa ng ating Panginoon? Hindi sasagutin niya yung tanong ng lalaki na sino ang aking kapwa. Ang tanong niya ay, ako ba, ikaw ba ay mabuting kapwa? At yun ang gusto nating sagutin. At yun ang sana gusto natin, nais nating dapat sagutin. Balikan lang natin yung kwento. Kung sasummarize natin yung ginawa ng mabuting Samaritano, ito po yun. Nilapitan, binuhusan ng langis, binendahan, isinakay sa asno, dinala sa bahay panuluyan, at inalagaan. Tama po, yun ang ginawa ng mabuting Samaritano. Ano po yung mga salitang yan? Yan po lahat ay action words. Di ba po ba? Sa Tagalog ay verb or sa Tagalog ay dito. Tagalog ng verb. Pandiwa, di po ba? Action. So, ang gusto kong patukuyin dito ay ang pagmamahal ay isang action word. Hindi po siya pakiramdam lang, hindi po siya emosyon lang, hindi po siya sentimento lang. Kaya po sa totoo lang, kaya araw-araw, di ba, mahal natin ang ating mga asawa, tama po ba? Pero nung una nating naramdaman yan, it's more of an emotion kasi attraction Na-attract ako kasi si Tito Dodi, na-attract kay Tita Cecil. Di ba? Nung una sila nagkita.